Avenue, o mas kilala sa tawag na EDSA, isa sa pinakaabala at pinakakilalang kalsada sa bansang Pilipinas. Para sa gitna ng trapiko, isa lang ang mabilis, ang EDSA Bus Lane. Isa ito sa mga proyekto ng gobyerno para mapabilis ang biyahe at mabawasan ang trapiko sa Metro Manila. Pero hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng mga tao. Bilang Pilipino, halos lahat tayo ay may kwentong EDSA. Pero ilan ba sa atin ang tunay na nakakaintindi kung paano nga ba gumagana ang EDSA Bus Lane? Ang EDSA Bus Lane ay pinatupad ng Department of Transportation o DOTR noong Hunyo taong 2020 upang magkaroon ng mas maayos na pampublikong transportasyon sa gitna ng pandemya. Pagkaraan ng isang buwan, opisyal itong inilunsod noong Hulyo 2020 sa koordinasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Metro Manila Development Authority o MMDA. Upang mas madaling unawain, sa sistemang ito ay may dedicated lane sa gitna ng EDSA na eksklusibong dinadaanan ng mga pampaserong bus, ambulansya at ilang government at emergency na sasakyan. Para sumakay, kailangan pumunta sa mga busway stations sa gitna ng kalsada na karaniwang katabi ng MRT stations at dadaanan sa pamamagitan ng footbridge o walkway. Sa unang tingin, mukhang maganda ang sistema. Dahil sa bus lane, mas mabilis ang biyahe ng mga commuter ng bus, mas maayos ang pila ng mga sasakyan at mas organisado ang ibang bahagi ng EDSA. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, mahigit 5,500,000 pasahero o tinatayang 177,000 katao bawat araw ang mabilis na nakakarating sa kani-kanilang destinasyon sa pamamagitan ng EDSA bus lane na naitala noong Enero 2020. Pero kung titignan ng mas malalim, hindi pa rin ito perpekto. May mga motorista pa ring lumalabag, may mga aksidente at kulang ang impormasyon tungkol sa paggamit ng bus lane. Ngunit noong Pebrero nitong taon ay di umano ay naging usap-usapan ang plano ng MMDA o ang Metro Manila Development Authority sa pagtanggal ng EDSA bus lane. Ito ay pagkatapos ng pagdadalo na pinamunuan ni President Ferdinand Marcos Jr. na may kaugnayan sa CTMP o ang Comprehensive Traffic Management Plan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, maisa sa katuparan lamang ito kung maisa sa ayos ang Mass Rapid Transit o ang MRT, kung saan may kakayahan na ito na maisakay ang lahat ng pasahero na noong sakay ng mga carousel na ito. Dagdag pa niya na hindi na raw kinakailangan pa ng bus lane kung maisa sa ayos ang MRT dahil pareho lang naman ang ruta nito at mas marami pa ang mga estasyon ng MRT kaysa sa carousel. Samantala nanindigan ang Department of Transportation o DOTR na dapat panatilihin ang EDSA busway dahil ito pa rin ang isa sa pinaka-epektibong sistema ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila na nakatulong sa mahigit 63 milyong pasahero noong taong 2024. Kasabay nito, ayon sa MMDA, isasama ang EDSA busway sa planong rehabilitasyon ng buong EDSA na magsisimula sa Marso taong 2026 bago ang ASEAN Summit, kung saan gagamitin din ang EDSA busway bilang espesyal na lane para sa mga opisyal ng ASEAN. Makikita na ang EDSA bus lane ay nagdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pagbabiyahe sa Metro Manila. Sa kabila ng benepisyo, hindi pa rin maikakaila na may mga hamon pa rin sa pagpapatupad, disiplina at kamalayan ng publiko. Sa pagtalakay ng mga issue katulad ng nagaganap sa EDSA bus lane, matuto tayong hindi lang basta manisi o pumuri, kundi unawain kung paano ito nakakaapekto sa kabuuang sistema ng lipunang ating kinagalawan. Kung mas magiging maalam at mapanuri ang bawat Pilipino, baka mas mapabilis din ang pang-abot natin sa mas maayos at disiplinadong EDSA at mas maunlad na bansa. At sa huli, kung ikaw ang tatanungin, dapat pa bang manatili ang EDSA busway? O panahon na para ito'y alisin para malutusan ang problema ating kinakaharap mula pa noon?